Hi Sir Neb, pa-shoutout naman po sa akin, Kelson ng Las Piñas. Pasensya na kung yan agad ang bungad. Tubong Mindoro talaga ako, pero nagdodorm ako rito sa Las Piñas mula pa noong college ako. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa bangko at habang hindi ko pa kayang kumuha ng sariling bahay ay nagtsatsaga muna ako sa pagdodorm imbis na apartment. Mas mura kasi kapag ganito lang. Yung tungkol sa una kong dorm ang ikukwento ko. 19 years old lang ako nang tumira doon. First year college ako at syempre puro kami lalaki. Nung una ay medyo asar pa ako dahil sa kaburaraan nung ilang kasama ko, pero katagalan ay nakasanayan ko na rin. Karaniwan ng amoy kulob, alimuom, baktol, amag at kung minsan pa nga ay mapanghi sa ibang part ng dorm dahil doon sa mga burarang border. Pero may isang pangyayari na yung isang border ay naging extreme ang amoy. Wala sa nabanggit ko ang bantot na dala niya. Yung sa kanya kasi buhay pa siya ay nangangamoy bulok na, amoy sugat na bulok. Ang nakakapagtaka lang ay wala naman siyang sugat sa katawan. Usap-usapan nga na baka meron siyang STD kaya nagkaganoon yung amoy niya. Iba-ibang antibiotic na yung iniinom na nireseta sa kanya ng kabarkadang medicine student. Tapos uminom pa nga siya nung tinunaw na detergent. Pero imbis na nawala ay lalo lang bumaho yung amoy niya. Hindi na talaga namin matiis kaya sapilitan na naming pinadala sa ospital. Sir Neb, hindi pala naging honest sa amin yung lalaking yun. Dahil doktor pa ang nagsabi na may tumatagas na nana at dugo sa puwetan niya. At doon nagmumula yung mabahong amoy. Magmula nang matignan siya ng doktor ay lumaki yung tiyan ng lalaking yon at naghinala ang ilan sa amin na hindi talaga science ang kailangan niya kundi albularyo. Naisip namin na baka kinukulam o binabarang na siya. Isang madaling araw ay nagulantang na lang kaming lahat sa sigaw ng lalaking yon. Kasunod noon ay kumalat ang napakabahong amoy sa buong dorm. Chaotic ang sumunod na pangyayari nang buksan ang kwarto niya. Hindi ko na po idedetalye Sir Neb dahil talagang makabaliktad sikmura. Sigawan talaga kami ron. Nag-alisan kaming lahat sa dorm at hinayaan ng may-ari na siyang mag-asikaso ng kalat at bangkay. Wala kaming masabing dahilan ng pagkakaganoon ng lalaking yon. Kagaya ng sabi ko Sir Neb, hindi ko na lang idedetalye. Pero nung makita namin siya ay duguan yung short niya at mula sa puwetan niya ay naglalabasan ang napakaraming insekto. Sabi nung isang pulis na rumisponde ay baka barang ang nangyari sa kanya. Wala na akong pakialam. Hindi ako nagstay sa dorm na yon pagkatapos nun. Parang kumapit sa lahat ng bagay na naroon yung bantot noong lalaki. Ang dami kong tinapon na damit dahil doon. Hello po Sir Neb, ako nga pala si Colin. Itong kwentong binahagi ko ay naranasan ko nang minsang nagdodorm pa malapit sa U-Belt. Sa Los Baños, Laguna ako nakatira noong nag-aaral pa ako ng college. Ilang oras din ang kinakain ng biyahe kaya nakiusap ako sa mga magulang ko na mag-dorm na lang ako. Siyempre nangako rin ako sa kanila na magpapakabait ako para hindi sila mangamba. May masasamang kwento kasi silang naririnig sa ibang mga magulang na yung mga nagdodorm daw sa Maynila ay naiimpluwensyahan ng mga kasama. Kung hindi daw pag-iinom ang ginagawa ay nagdadala daw ng lalaki sa dormitoryo. Napapayag ko rin naman ng mga magulang ko nang kausapin nila yung may-ari ng dorm. Meron kasing curfew yung dorm na yon at pinagbabawal ang pagpapapasok ng lalaki. Kay pinsan man o kapatid na lalaki ay talagang bawal. Sa isang kwarto ng dorm na yon ay may 2 double deck. 4 kami lahat sa isang kwarto. Yung 3 kong kasama ay malalapit lang ang inuuwian. Merong taga Cavite, Caloocan at Parañaque. Kaya naman umuuwi sila sa mga bahay nila tuwing weekend. Malungkot ako lagi kapag weekend kasi wala sila. Pero kinasanayan ko na rin.
Minsan isang linggong nag-iisa ako sa kwarto at bumabagyo pa, biglang nawalan ng kuryente. Hinanap ko agad yung cellphone ko. Nung mahanap ko ay binuksan ko yung flashlight. Lalabas na sana ako ng pinto nang mabunggo ang ulo ko ng kung anumang bagay na nakabitin. Bagay na hindi ko naman napansin na naroon bago ako lumabas. Dahil sa pagkainis sa pagkakabunggo ay tinutukan ko ng ilaw ng flashlight yung bumunggo sa akin. Sir Neb, halos matanggal ang ngalangala ko sa pagtili dahil sa nakita ko. May babaeng nakasabit sa kisame. Nakalaylay ang leeg at dilat na dilat ang mata. Nakaluwa yung mahabang dila. Yung tingin ng nakadilat niyang mata ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Papatakbo na sana ako nung biglang may bumagsak na kapirasong laman sa sahig. Yung tunog ay parang may basang-basang karning bumagsak tapos napisat. Nung tignan ko ay halos mahimatay ako sa nakita. Yung bumagsak kasi ay isang fetus. Siguradong sigurado ako dahil kitang-kita ko ang detalye. Nung mahimasmasan ako ay napapaligiran ako ng iba pang babae mula sa iba pang kwarto ng dormitoryo. Kinuwento nila na matapos daw nilang marinig ang malakas kong tili ay agad daw nila akong pinuntahan. Pero wala na raw akong malay nang makita nila. Ano daw bang nangyari sa akin? Pagkatapos kong ikwento sa kanila ang nakita ko ay hindi na sila nagtaka. Ilang beses na raw kasing may nakakita doon sa babaeng nakabigti. Madalas daw ay yung mga naiiwang mag-isa sa kwarto kung saan ako natutulog. Ang sabi pa nila, mas mabuti daw na umuwi na lang ako sa Laguna every weekend o kaya ay makituloy sa bahay ng kaibigan. Kinaumagahan, sa may-ari na ng dorm ko nalaman na estudyante raw pala yung nakita kong nakabigti. Nagpakamatay daw ito dahil ayaw panagutan ng boyfriend ang pinagbubuntis. Hindi naman daw madalas magpakita yung multo. Nagpapakita lang daw ito sa mga nag-iisa sa kwarto. Minalas lang ako, Sir Neb, at ako ang natsyempohan. Gerald po ang pangalan ko. Noong college ako para makatipid sa gastos sa pamasahe, naisipan kong kumuha ng dorm. Sa tapat lang ng school na pinapasukan ko yung location, kaya pabor talaga sa akin. Maayos naman ang naging experience ko sa mga unang buwan. May mga pagkakataon lang na hindi ako makatulog. Pero sabi ng mga kaklase ko, baka namamahay lang daw ako. Hanggang sa may mga bagay na nga akong nararanasan na alam kong hindi normal. May mga gabi na nagigising ako sa kalagitnaan ng pagtulog at maririnig ang mahihinang iyak ng bata. Maraming bahay na kalapit yung dorm namin, kaya sabi ko sa sarili ko, baka kapitbahay lang na may bagong silang na anak. May time din na magigising ako dahil parang yumuyugyog yung kama. Una akala ko lindol lang, pero yung kama lang talaga ang gumagalaw. Hindi naman kasi ako matatakutin talaga. Iniisip ko lagi na may mga scientific explanation ang lahat ng bagay. Pero may isang gabi na nagpabago ng paniniwala ko. Friday yon. Pagod na pagod ako kasi yung last subject namin ng Friday ay PE. Pagbagsak ko sa kama, nakatulog na ako agad. Kalagitnaan ng gabi, nagising na naman ako. May umiiyak. Tapos gumagalaw na naman yung kama ko. Gusto ko sanang tumayo pero hindi ako makagalaw. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Pagtingin ko sa paanan ng kama, may isang sanggol na gumagapang sa kama ko. Lumapit siya sa paa ko, tapos kinagat-kagat niya yung mga daliri ko. Sobrang sakit ng kagat niya. Sumisigaw na ako pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ilang saglit pa, tumingin ulit ako sa may paanan. Wala na yung sanggol. Tapos naramdaman ko na nakakagalaw na ako. Agad akong tumayo tapos ginising ko yung mga kasama ko sa dorm. Nakitabi ako sa kanila
habang kinukwento yung nangyari. Sumunod na araw, kinausap ko yung bantay ng dorm. Sabi ko uuwi na lang ako sa amin. May emergency. Palusot ko lang yun. Ayokong sabihin na may nakita akong multong sanggol. Baka pagtawanan niya ako. Pero bago ako umalis, Sir Neb, inamin niya na noong 2004 daw, may natagpo ang nakabalot na patay na fetus sa plastic. Simula nun, wala nang tumatagal sa kwartong yon. Hapon nung araw ding yon, nag-iimpake ako nung marinig ko uli yung mga iyak. Parang naawa ako doon sa bata kasi hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Bago ako umalis, nagtirik ako ng kandila sa ilalim ng kama. Pinagdasal ko rin yung bata. Habang nakaluhod, nararamdaman ko na parang may nanonood sa akin. Pero sa pagkakataong yon, Sir Neb, ay hindi na ako nakakaramdam ng takot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Art. 25 na at nagtatrabaho dito sa Cebu. Originally po ay Leyte talaga kami nakatira ng mga magulang ko. Simula bata hanggang mag-college ako. Pero dahil nga sa trabaho ay lumipat na ako dito sa Cebu. Noong kabataan ko po, may natuklasan ako sa amin na hanggang ngayon ay hinahanapan ko ng paliwanag. Grade 6 siguro ako nun nung mangyari yon. Doon kasi sa amin ay may abandonadong 2-story na bahay na simula pa noong isinilang ako ay wala na talagang tumira. May mga usap-usapan na haunted daw yung bahay na yon. Sa gabi raw ay may mga multo at engkanto na lumalagi doon. Hindi tungkol sa mga multo na yon ang kwento ko, Sir Neb. Yung abandonadong bahay kasi na yon ay tambayan namin ng mga kalaro ko kapag naiisipan naming magkwentuhan lang pagkatapos maglaro ng kickball. Yung rooftop kasi ng bahay ay slab na, kaya maganda siyang pwesto kapag lumilim na ang araw. Hindi lang namin sinasabi sa mga magulang namin na doon kami naglalagi kasi nga walang railings yung rooftop. Delikado lalo na kapag nahulog ang kung sino man doon. Isang beses na una akong tumambay doon. Nahiga ako sa sementadong slab ng bahay. May dala akong bola kasi mag-aaya sana ako ng laro. Kaso walang sumipot. Habang naghihintay, umupo ako sa gilid ng rooftop. Hinahagis-hagis ko yung bola nang biglang hindi ko yun nasalo. Kaya nahulog yung bola. Tumingin ako sa ibaba para tignan kung saan babagsak yung bola. Pero Sir Neb, pagtingin ko, wala na yun. Nagulat ako nung makita ko na nasa tabi ko na ulit yung bola. Hindi ko maintindihan yung nangyari. So sinubukan ko uli. Hinulog ko yung bola paibaba. Naglalakbay sa hangin yung bola. Tapos sa kalagitnaan, naglalaho. Pagtingin ko ulit sa tabi ko, naroon na naman yung bola. Manghang-mangha ako kasi para siyang magic o portal na nagte-teleport yung mga bagay-bagay na nahuhulog. Mga 2 beses ko pa yung sinubukan. Ganun pa rin ang nangyayari. Tapos pumunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan na malapit lang. Kinuwento ko sa kanya yung nangyayari doon sa bola na hinuhulog ko. Ayaw niyang maniwala kasi imposible raw yun. Nakita niya ata na seryosong-seryoso ako kaya sumunod din siya. Pagdating namin sa rooftop, sabi ko siya na ang maghulog ng bola. Ginawa nga niya. Nahulog lang yung bola, Sir Neb. Hindi bumalik sa rooftop. Kinuha ko yung bola tapos ako na ang gumawa. Nahulog pa rin yung bola sa lupa. Pinagtawanan ako nung kaibigan ko. Sabi niya nababaliw na raw ako at kung ano-ano ang nakikita ko. Umuwi ako noon na hindi maintindihan kung ano yung nangyari kasi hindi ako nagsisinungaling sa kaibigan ko. Totoo yung nangyari. At hanggang ngayon, 13 years na ang nakakalipas, naniniwala pa rin ako na hindi normal yung nasaksihan ko nung araw na yon. Ngayon ko lang po na-encounter yung term na glitch in the matrix. At siguro nga, ito na yung pinakamadaling paliwanag sa kung ano ang nangyari sa akin
doon sa rooftop. Hindi ko alam kung matatawag na glitch in the matrix itong karanasan ko o naengkanto lang ako. Kung ano man po Sir Neb, sana ay mapansin pa rin nyo ang story ko dahil wala talaga akong maisip na eksplanasyon sa hiwagang naranasan ko. Ako po pala si Hanson. Ito na ang pinakakakaibang karanasan na nangyari sa buhay ko. Umuupa kami ng mama at kapatid ko ng kwarto dati sa Caloocan. Maliit lang yung kinatitirikang lote ng paupahan, pero 5 palapag yung bahay para masulit ang space. Paupahan yung 3 palapag sa itaas at yung 2 floors naman sa baba ay sa may-ari. Sa ika-4 na palapag kami nakatira at minsan ay pinanonood namin ang mga pusang tambay ng mga mas mababang bubong. Sa tinagal-tagal naming pinanonood yung mga pusa sa bubong ay isang bagay ang napansin ko. Wala ni isang pure white na pusa ang tumatambay sa bubong. Sabi ng kapatid kong si Jameson, inaalagaan daw kasi ng mabuti ang mga puting pusa kaya hindi nakakalaboy. Oo nga naman kako. Makaraan ng ilang araw ay natawa na lang ako dahil may 5 puting pusa doon sa may bubong. Sinabi ko yon kay Jameson pero ang sagot lang niya sa akin ay matagal na raw tumatambay sa bubong ang mga yon. Para daw akong tanga na first time nakakita ng puting pusa. Sabi ko totoo naman, wala ka kung puting pusa ang tambay sa bubong dati. Ilang araw ang nagdaan at nakasanayan ko na yung mga puting pusa sa bubong. Ang napansin ko naman, walang itim na pusa na tumatambay roon. Sinabi ko yon kay Jameson at sabi naman niya, baka raw pinapatay kasi pinaniniwala ang malas. Eto na naman Sir Neb, makaraan ng ilang araw ay tambak na naman ang pusang itim sa mga bubungan. As usual sinabi ko yon kay Jameson, pero ang sabi niya ay ano raw ang nakakapagtaka ron. Dati pa naman daw tumatambay ang mga itim na pusa sa bubong. Sa puntong yon Sir Neb ay nahihiwagaan na ako sa nangyayari. 2 beses na kasing nangyari na naghanap ako ng specific na kulay ng pusa tapos ay bigla yung tumatambay sa bubong. Tapos parang malilimutan ni Jameson na wala naman dating ganoong pusa doon sa may bubong. Ilang araw pa ang nagdaan, pusang tortoise shell naman ang wala sa bubong. Kaya yon ang hinanap ko. Hindi ko na sinabi kay Jameson dahil gusto kong malaman kung may lalabas na naman na ganun. Sir Neb, parang sasabog yung ulo ko nung after ilang araw ay ilang tortoise shell naman ang tumatambay sa bubong. Natakot na ako noon kaya hindi na ako nagbilang ng mga pusa. Ilang linggo akong umiwas sa pagsilip sa terrace dahil baka anong kulay na naman ang mapansin kong wala. Tapos after ilang araw ay magsilabasan na naman. Nung magkalakas na uli ako ng loob na tumingin sa mga bubong ay nakita kong halo-halo na yung kulay ng mga pusa pero bihira pa rin ang pure white. Hinayaan ko na lang at hindi na ako nagkomento pa. Nangyari po ito noong 2018 nung minsang dumalaw ang 3 kong pamangkin sa aking kondo. Itago na lang natin ang mga pangalan nila Sir Neb na J, K at C. Nangungulit yung mga pamangkin ko na dalawin ako. Summer naman daw at wala silang pasok. Gusto lang daw nila na mag-swimming sa pool at hindi naman daw sila magpapagabi. Tsaka nagpaalam naman daw sila sa mga kapatid ko at permiso ko na lang ang hinihintay bago sila dumayo. Pumayag ako sa kondisyong tutulungan nila akong maglinis ng kondo. Game na game ang mga bata. Basta pameryendahin ko daw sila at siguraduhing makakalangoy sa pool. Sinabi kong agahan ang pagpunta. Sinabi ni Jay na 12:00 pa lang daw ng tanghali ay nasa kondo na sila. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay nakarinig ako ng mga katok sa pinto. Nagmamadali akong bumangon. Bago buksan ang pinto ay sumilip muna ako sa peephole. Wala akong nakitang tao.
Pero yung katok naman ay tuloy-tuloy lang, kaya medyo natakot na ako. Chinat ko agad si Jay. Sinabi kong binuksan ko na ang pinto. Pumasok na lang sila kako at wag na akong takutin. Hindi nag-reply si Jay. Nagpatuloy ang mga pagkatok sa pinto. Kahit kinakabahan na baka may biglang bumulaga sa peephole, muli kong sinilip ang labas. Nakakarinig na ako ng boses na may mga nag-uusap. Boses ng mga pamangkin ko. Sinasabing baka tulog raw si Tito kaya walang nagbubukas ng pinto. Sabi pa nung mga nag-uusap na bata sa labas, tawagan na raw ako ni Jay dahil swimming na daw sila. Sa mga pangyayaring yon, Sir Neb, ay nakatingin lang ako sa peephole. Inaabangan ko kung makikita ko man lang ba kahit gahibla lang ng kanilang buhok dahil naisip kong pinaprank nga lang ako ng mga bata. Nagsalita pa ako dahil patuloy pa rin sila sa pagkatok. Sinabi kong pumasok na sila. Hindi ko kako nilock yung pinto, tsaka tigilan na kako nila yung pampaprank sa akin dahil hindi na ako natutuwa. Pagkasabi ko nun, biglang narinig kong sinabi ni C na andyan pala sa loob si Tito. Pasok na raw tayo, sabi. Nung binubuksan nila yung pinto ay hindi nila magawa kaya sumilip na naman ako sa peephole. Pagsilip ko, Sir Neb, ay nangilabot ako sa nakita ko. Wala kasing mga muka yung tatlo kong pamangkin. Blanko, parang manika na hindi pa napipintahan ng mga bibig, ilong, kilay at mata. Sa sobrang takot at pagkabigla ko ay hindi ko na muna binuksan yung pinto. Pero naririnig kong nagyayaya si Jay na umalis na muna sila at tumambay sa convenience store sa baba. Natakot akong ma-disappoint yung mga pamangkin ko kaya nilakasan ko yung loob ko at binuksan na ang pinto. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko yung mga nakangiti nilang muka. Nagmano yung tatlo sa akin pagkatapos ay pumasok na sa loob ng kondo. Bago ko isara yung pinto ay muli akong sumilip sa peephole. Wala nang nangyayaring kakaiba. Tinanong naman ni Jay kung bakit ang tagal ko raw buksan yung pinto. Nagsinungaling ako at sinabing kagigising ko lang. Pero hindi ko na nagawang magpalusot nung sabihin nilang tatlo na bakit daw nila narinig yung boses ko kung kagigising ko lang. At bakit daw may na-receive na text si Jay na nagsasabing pumasok na raw sila noong unang beses silang kumatok kanina. Nung ikwento ko sa mga pamangkin ko yung nangyari ay kinilabutan silang tatlo. Paano daw kaya nangyari yon? Ako man ay hindi ko alam ang sagot kaya hindi ko na naipaliwanag sa kanila. Hindi ko malilimutan itong karanasan kong ito noong elementary student pa ako. 23 na ako ngayon, Sir Neb, pero parang kahapon lang nangyari ang kababalaghan sa buhay ko. Egbert na lang ang itawag nyo sa akin. Taga Bulacan po ako at nagtatrabaho bilang factory worker. Grade 6 na ako nang mangyari ito. Maaga pa lang ay gumigising na ako para hindi malate sa eskwelahan. Pero nung time na ito ay tinanghali ako ng gising. Nasa tricycle pa lang papuntang eskwela ay tinanggap ko na malilate ako sa unang subject. Naglalaban na yung isip ko kung magkakating class na lang ba ako para hindi mapahiya ng terror teacher ko sa math o susugal na baka malate din si ma'am. Sa bandang huli ay nanaig ang awa ko sa mga magulang ko. Kaya tinuloy ko ang pasok ko. Nung paakyat na ako sa second floor kung saan naroon ang room ko ay nabuhayan ako ng pag-asa. Nakita ko kasi yung teacher ko. Mabagal na naglalakad at parang hapong-hapo. Ngingisi-ngisi pa akong binati ng good morning si ma'am. Pero hindi niya ako binati pabalik. Aalukin ko sana si ma'am na ako na lang ang magdala ng mga gamit niya. Nang mapansin kong wala siyang dala kahit isang gamit. Bagay na katakataka sa akin. Dahil kahit na terror si ma'am ay masipag siyang magturo. At laging may dalang mga kartulina o di kaya ay Manila paper. Dahil hindi naman ako pinansin ni ma'am at wala naman itong dalang gamit, ay inunahan ko na siya sa paglalakad.
At least hindi ako mamamarkahan ng late pagdating niya sa classroom. Malapit na ako sa classroom nang lingunin ko ang hapong-hapong si ma'am. Wala na siya sa hallway ng second floor. Natakot ako. Bumilis yung tibok ng puso ko. May parte ng utak ko na nagsasabi na si ma'am ang nakita ko sa hallway. At may parte rin namang nagsasabing hindi yun si ma'am. Pero nasaan nga ba si ma'am? Namali ba siya ng classroom na napasukan? Sa paglalakad ko papunta sa classroom namin ay nalaman ko ang sagot at bigla akong ginapang ng kilabot. Naroon kasi sa harap ng classroom si ma'am. Abala na sa pagtuturo. Alam kong marami na ang naituro niya dahil nakafocus na yung mga kaklase ko sa lesson. Pagkatapat ko sa pinto ay halos maihi ako sa pagkagulat nang tawagin ako ni ma'am. Tumingin si ma'am sa wall clock ng classroom. Sinabihan niya ako na umupo na. Hindi ako pinagalitan ni ma'am dahil na-late ako. Pinagalitan niya ako dahil hindi ko nasagot yung problem sa blackboard. Pinagtakhan naming magkakaklase ang pangyayaring yon dahil nagagalit talaga si ma'am sa mga estudyanteng nalilate sa klase niya. Bago lumabas ng classroom si ma'am ay may sinabi siya sa akin na talaga namang kinatakot ko. Nakita niya raw kasi ang doppelganger ko sa loob ng classroom. Nakikinig daw sa lesson kaya inakala niyang walang late sa klase niya. Kaya raw hindi niya ako napagalitan dahil kinilabutan siya. Doon ako umamin sa kanya, Sir Neb. Sinabi kong nakita ko rin ang kamukha niya sa hagdan. Nakasabay ko pang umakyat kanina. Akala ko nga ay hindi ako late. Pero sabi ko, napansin ko rin na walang dalang gamit. Kaya naisip ko na hindi yon si ma'am. Pagkasabi ko noon ay nakita kong namutla si ma'am. Sinabi niya sa akin na mag-iingat daw kami lagi sa pagpasok sa school at pati na rin sa pag-uwi. Baka raw kasi mapahamak kami. Mabuti na lang at may awa ang Diyos, Sir Neb. Kaya wala sa aming nangyaring masama sa mga sumunod na araw, linggo at buwan. Ang pangalan ko po ay Reggie. 3 years na akong listener ng channel nyo. Ito po kasi ang ginagawa kong background music kapag may mga tinatapos akong schoolwork. Bali noong high school kami, may nangyari sa room namin na hanggang ngayon ay talagang pinag-uusapan pa rin namin ng mga kabatch ko. Yung room kasi namin, nasa pinakadulo ng hilera ng mga rooms ng 4th year. Yung likod ng room namin, puro mga puno at matataas na damong bihira lang matabas ng mga janitor. May meeting noon yung advisor namin. 4:00 na, naghihintay na lang kami na tumunog yung bell. Habang naghihintay, naisipan ng mga babae naming kaklase na maghabulan doon malapit sa may mga puno. Una, naririnig namin sila na nagtatawanan. Ilang saglit pa, may narinig na kaming mga sumisigaw. Siyempre takbuhan agad kami palabas. Tapos diretso doon sa likod kung nasaan yung mga babae naming kaklase. Hindi ko talaga malilimutan yung nakita ko noon, Sir Neb. Lumulutang yung 3 naming kaklase sa ere. Tapos yung mga mata nila, walang itim. Nag-iiyakan yung iba nilang kasama. Kami naman, tulala lang. Tapos unti-unti silang bumababa sa lupa. Nung bumagsak sila, doon na nagwala yung 3. Kaming mga kalalakihan tumulong na sa pag-awat sa kanila. Sobrang lakas nila na kahit 5 na kaming humahawak doon sa kaklase namin, nagagawa niya pa ring igalaw yung mga kamay at paa niya. Ang nakakatakot pa roon, nagsasalita sila sa boses na parang pangmatanda. Nung dumating yung advisor namin, kasama niya na yung ibang teachers namin. Pinakuha nila yung mga rosaryo tapos Biblia sa office. Habang nakahiga yung 3 naming kaklase, nagdarasal kaming lahat. Hindi pa rin sila nagpapaawat sa pagwawala, kaya pinatawag na si Father sa kalapit na simbahan. Bago dumating si Father, medyo kumalma na rin yung mga kaklase namin. Pero nung dumating na siya,
Winisikan niya ng holy water yung mga kaklase namin. Tapos nagsimula na siyang magdasal. Kitang-kita ko na parang may itim na usok na lumabas sa mga bibig nila. Tapos biglang nawala at maya-maya ay nawalan sila ng malay. Pinasok sa room yung mga kaklase namin habang hinihintay yung mga magulang nila na dumating. Si Father naman, binles niya yung palibot ng room namin, pati yung kung saan naglaro yung 3 naming kaklase. Sabi ni Father, may mga masamang spirito daw doon, mga alagad ng kadiliman na naghihintay lang ng mabibiktima. Ang hindi ko malilimutang experience noong high school ako ay hindi tungkol sa crush ko o manliligaw. Tungkol ito sa nakita naming malaking paniki isang gabi ng United Nations Day. Hi Sir Neb, ako po pala si Melissa. Lisa for short. Magsishare lang po ako ng horror story tungkol sa dati kong school. Nag-ikot-ikot na lang kami noon sa campus at tinatry ang mga booth ng mga estudyante. Sobrang saya na sana ng gabing yon, pero may mga senior na busy sa ikatlong palapag ng main building. May kung ano silang sinisilip sa isang puno ng nyog na nasa may garden. Umakyat pa talaga sila sa 3rd floor para lang mas malinaw yung makita. Kami naman na curious na rin ay umakyat na rin sa 3rd floor para makiusisa. Buti na lang talaga at casual lang ang suot ko noon dahil magkakatakbuhan pala kami once na maaninag namin kung ano ang nasa puno ng niyog. Isa siyang malaking paniki, as in sobrang laki. Mas malaki pa yun halos sa pinakamaliit kong kaklase na kung hindi ako nagkakamali ay 4'7" ang height. Nakayakap yung paniki sa katawan ng niyog. Hindi yun kaagad mapapansin kung hindi tatamaan ng ilaw na nagmumula sa program. Yun bang ilaw na umiikot-ikot? Wala pa kaming mga cellphone noon kaya hindi nakuhanan ng picture yung malaking paniki. Pero ang nakakatakot doon, may parang buhok ng kabayo yung paniki. Yun bang gumagapang sa batok? Ganun ang itsura. Tapos noong umikot uli yung ilaw sa program at tinamaan yung paniki, ay lumipad yun palayo. Nagsigawan talaga kami at nagsipagyukuan dahil dumaan pa sa harap namin yon. Sobrang baho at may nagsabi pa na may mahahabang kuko raw yun sa pakpak pero walang mga paa. Sa madaling salita ay putol ang katawan noong paniki. Siguro ay manananggal. Mabuti na lang at maingay ang program kaya hindi gaanong narinig ang sigawan namin. Halos magkandahulog kami sa hagdan sa sobrang pagmamadali. Malay ba namin na makakakita kami ng manananggal sa school? Usap-usapan yon kina Lunesan, pero madali ring namatay ang chismis dahil iilan lang kaming nakakita. Pero totoo talaga Sir Neb, kung yung ibang estudyante ay multo ang nakita sa school, kami ay manananggal ang nakita. Michael po ang pangalan ko. Sobrang tagal ko nang nakikinig sa channel nyo. At dahil last year lang may natuklasan ako sa girlfriend ko, kaya gusto ko sanang ibahagi ito sa mga kapasta natin. Last year August, ang 5th year anniversary namin ng girlfriend kong si Rose. Pareho po kaming nasa late 20s na at nag-iipon pa rin para sa future. Dahil nga anniversary namin at sabi ni Rose ay naging good boyfriend naman daw ako, sinabi niya na magsogo kami sa araw mismo ng anniversary namin. Siyempre sobrang excited ako sa sinabi niya. Umaga pa lang sinundo ko na siya. Motor lang ang gamit namin na service. Kakain muna sana kami sa restaurant, pero sabi ko pwede naman kami umorder sa loob ng Sogo. Pumayag naman si Rose. Nasa ikatlong palapag yung available na kwarto. Nung nasa harap na kami ng pinto, hinawakan ni Rose yung braso ko. Sabi niya parang nahilo raw siya bigla. Kaya binuksan ko na agad yung pinto. Tapos pinaupo siya sa kama.
Sabi ko ako na lang ang tatawag para sa o-orderin namin. Pagdating ng pagkain, parang bumalik na rin yung sigla ni Rose. Habang nilalantakan namin yung pansit, palinga-linga si Rose sa may banyo ng kwarto. Tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya, kanina niya pa raw naririnig ang mahinang iyak mula sa banyo. Ako naman walang marinig. Nung matapos kaming kumain, sabi ni Rose, naririnig pa rin daw niya yung mga iyak. Samahan ko raw siya na tignan yung loob ng banyo. Ako ang bumukas ng pinto, Sir Neb. Pagpasok ko, wala naman. Paglingon ko kay Rose, sobrang putla ng mukha niya. Tinuro niya yung bowl ng CR. May itim na babae raw na nakaupo roon sa bowl. Umiiyak. Doon na inamin sa akin ni Rose na may third eye siya simula pagkabata. Agad kong naisip baka prank lang yon ng girlfriend ko. Pero nakita kong lumapit siya sa may bowl. Tapos kinausap niya yung black lady raw na naroon. Nag-usap sila pero hindi ko marinig yung mga sagot ng black lady. Kaya ang ginawa ni Rose, sinabi niya sa akin lahat ng sagot ng black lady. Biktima raw ito ng panggagahasa na nangyari halos 2 dekada na ang nakakaraan. Pero hindi niya raw nalaman kung sino ang gumawa noon sa kanya. Habang nag-uusap sila, napansin siguro ni Rose na hindi pa rin talaga ako naniniwala. Kaya sinabihan niya yung black lady na hawakan ako sa pisngi. Sir Neb, tumindig talaga lahat ng balahibo ko nang maramdaman ko yung malamig na kamay na humaplos sa pisngi ko. Napaatras pa ako, tapos tinawanan lang ako ni Rose. Nagyaya na lang akong umuwi pagkatapos noon, Sir Neb. At walang nangyari. Walang ya. Balahibo lang ang tumindig sa akin. Hindi sana yun yung ine-expect kong titindig nung araw na yon. Baka matawa kayo sa kwento ko, Sir Neb, dahil hindi ito sa isang pangkaraniwang lugar nangyari at hindi rin pangkaraniwang tao ang kasama ko. Dahil dyan ay hindi ko na lang po sasabihin ang mga totoong pangalan namin. Sir Neb, nagpunta kasi kami ni Amor sa isang hotel na may logo ng Haponesang nahihiya. Bagay na bagay talaga sa amin ang logo na yon dahil kahiya-hiya naman talaga ang relasyon namin. College professor ko si Amor at may asawa na siya. Sa madaling salita ay isa akong kabit. Hindi yun ang unang beses na nagtagpo kami sa hotel. Pero yun ang unang beses namin sa branch na yon ng Sogo. Long story short, nagawa na namin ang dapat gawin at nagpapahinga na lang kami. Nakatulog kami pareho nang makarinig ako ng ring ng telepono. Nagising ako agad dahil naisip ko na magche-check out na kami. Kaso noong abutin ko yung telepono ay wala namang sumasagot doon. Dial tone lang ang naririnig ko, pero tuloy-tuloy yon sa pagre-ring. Naguluhan ako. Kasabay noon ay narinig ko rin na bukas ang shower sa banyo. Naliligo na yata si Amor. Pero noong napalingon ako sa kabilang side ng kama, ay nakita kong nakahiga siya. Kinabahan na ako. Tuloy-tuloy ang ring ng telepono kahit hawak ko pa yon. Bumukas na yung pinto ng banyo at nakita kong may maputing paa ang humahakbang mula roon. Biglang may humawak sa braso ko at paglingon ko ay ngiting-ngiti sa akin si Amor. Yung ngiti na katulad sa mga horror movie. Doon ako nagising dahil sa sunod-sunod na ring ng telepono. Hingal na hingal ako dahil panaginip lang pala ang lahat ng yon. Nilingon ko si Amor na natutulog sa tabi ko bago sagutin ang telepono. Paglapat noon sa tenga ko ay kinilabutan na agad ako. Dial tone lang ang naririnig ko kasabay ng lagaslas ng tubig sa shower. Paulit-ulit na paikot-ikot ang panaginip ko na yon. Kaya alam kong sleep paralysis na ang nangyayari sa akin. Nagdasal na ako at humingi ng tawad sa kasalanang nagawa ko. Paulit-ulit akong nananalangin at nagsisisigaw sa isip ko
hanggang sa nagising na naman ako sa isang ring ng telepono. Ayaw ko na sanang sagutin ang ring noon, pero nakarinig naman ako ng paghagulgol. Paglingon ko ay nakita kong nakaupo si Amor at umiiyak. Para siyang hihikain sa kakaiyak. Tumigil sa pagring yung telepono. Kinurot ko yung sarili ko para siguraduhin gising na talaga ako. Nakahinga ako ng maluwag nang makumpirmang gising na nga ako. Nagkwento si Amor tungkol sa panaginip niya na katulad ng sa akin. Pareho pa kaming nagulantang nung magring yung telepono. Nanginginig pa ako nung sagutin yon. Pero nakahinga ako ng maluwag nung sumagot yung receptionist. Tapos na raw yung oras namin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Sir Neb, ay hindi na kami ulit nagtagpo ni Amor. Inisip namin na warning pa lang ang naranasan namin at kung itutuloy namin ang bawal naming relasyon ay baka matagpuan na lang kaming patay sa isang kwarto. Good evening mga kapasta. Ako nga pala si Conrad. Silent listener lang po ako nitong channel. Naisipan ko lang din po na mag-share ng personal kong karanasan. Sana ay mapansin. Panahon ito na sabik akong makatikim ng mga babae. Ako kasi yung tipo, Sir Neb, ng lalaki na maganda lang ang pangalan pero pangit ang itsura. Kaya naman sa kapangyarihan ako ng pera kumakapit para maging pogi kahit papano. Noong panahong mangyari ito ay napapadalas ang pagkuha ko ng mga babaeng pawok kung tawagin. Mas gusto ko yung ganun dahil may isang site akong kinukuhanan kung saan maayos ang review sa mga babaeng nag-aalok ng service. Tsaka syempre mas gusto ko yung safe sex kaya lagi akong nagko-condom. Mahirap na yung pangit na nga ako tapos may sakit pa. Nung time na yon ay napagdesisyonan namin ng walker na sa Sogo magkita. Sinabi kong mauuna na ako sa room at sumunod na lang siya. 6 hours ang binook ko, kahit 3 hours lang ang deed namin. Sabik na akong makita yung walker kasi ang ganda niya dun sa picture. Habang nakatitig ako sa kisame ay nakarinig ako ng ungol. Napangiti ako kasi naisip kong mukhang umaatikabo ang bakbakan sa tabing room. Habang tumatagal ang ungol ay unti-unting tumatayo ang dapat tumayo sa akin. Pero Sir Neb, bigla rin itong nawalan ng buhay nung mapalitan ang ungol ng iyak. Yung iyak ay parang nanggagaling sa loob ng banyo noong kwarto ko. Kaya naman kinabahan na ako. Bumangon ako sa kama. Dinikit ko yung tenga sa pader dahil baka namali lang ako ng pagkakarinig. At baka hindi talaga sa banyo ko nagmumula yung iyak. Pero habang tumatagal na nakadikit yung tenga ko sa pader, lalo kong naririnig at lalong lumalakas yung iyak na nagmumula sa CR. Nung parang nasa loob na ng utak ko yung iyak at parang gusto nang tumakas ay nagmamadali akong tumakbo papunta sa CR na nakaawang ang pinto. Nung makita kong may babaeng nakaputi sa loob ng CR, ay napasigaw ako ng malakas. Nakaharap sa salamin yung babae. Nakasabunot yung mga kamay niya sa buhok. At talaga namang nakakabasag ng eardrum yung iyak niya. Umaalingaw-ngaw. Nakakakilabot at nakakapanindig balahibo. Lalabas na sana ako ng kwarto nung pumasok yung walker. Lalo akong kinilabutan nung mapansin kong kamukha niya yung babaeng nakita ko sa harap ng salamin. Ang kaibahan lang ay hindi puti ang suot ng walker kundi pulang blouse at skinny jeans. Ang nangyari, Sir Neb, ay nakipagkwentuhan na lang ako doon sa walker at walang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung anong meron doon sa pangyayaring yon. Pero ang nasisiguro ko lang ay may hiwagang naganap sa kwartong yon na nagpawala ng gana ko. Itong experience po na shinare ko ay nangyari nung madalas pa akong tumambay sa Star Mall, Alabang.
Nagpapalabas pa sila ng mga indie film noon. Nestor na lang po ang ipangalan nyo sa akin, Sir Neb. Closing na ang store nun. Hindi ko na maalala ang pelikula pero yung sked na nakuha ko bago magsara ang mall. May 1 oras pa bago ang pelikulang panonoorin ko. Kaya naman naglakad-lakad muna ako. Tumambay pa ako sa convenience store. Yung convenience store na malapit sa may swimming pool. Tumagay muna ako ng isang bote ng Sanmig. Habang tumatagay ay naaagaw ng isang magandang babae ang atensyon ko. Kaya naman iniwan ko na yung bote at hindi na inubos ang laman. Tumayo ako at sinundan yung babae. Bala ko kasing kunin yung cellphone number. Nanlaki yung mga mata ko nung makitang dumiretso sa CR ng lalaki yung napakagandang babae. Dali-dali akong sumunod. Pagpasok ko sa CR ay napansin kong nakatayo lang yung babae sa harap ng lababo. Wala siyang ginagawa. Nakatayo lang at nakatingin sa salamin. "Miss, pwede ko bang makuha yung number mo?" Lakas loob na tanong ko. Hindi umimik yung babae. Tumingin lang siya sa akin na para bang hindi niya narinig yung tanong ko. Maya-maya ay lumakad papunta sa isa sa mga cubicle yung babae. Sinundan ko ng tingin. Biglang tumayo yung mga balahibo ko sa braso nung makita ko yung mga sumunod na pangyayari. Paulit-ulit kasing inuntog ng babae yung ulo niya sa pinto ng cubicle. Sa simula ay mahina at mabagal na pag-untog lang hanggang sa lumakas ng lumakas ang pag-untog at bumilis ng bumilis ang paggalaw ng babae. Para bang paulit-ulit na may nagpapaputok ng baril sa loob ng CR dahil sa lakas ng pag-untog ng babae sa ulo niya. Noong mga time na yon ay gusto ko na pong tumakbo, Sir Neb, pero hindi magawa ng mga paa ko. Para bang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Dahil wala naman akong magawa sa nasasaksihan, ay nanalangin na lang ako na sana ay may pumasok na sa banyo. Baka sakaling mawala yung babaeng paulit-ulit na inuuntog ang ulo. Para talaga akong binabangungot ng gising ng mga oras na yon. Ilang ulit pang inuntog ng babae ang ulo niya bago lumingon sa akin. Maya-maya ay may pumasok na lalaki sa CR. Wala na yung babae sa harap ng pinto ng cubicle. Pero nananatili pa rin akong nakatayo sa labis na takot. Hindi ko na napanood yung pelikulang dapat papanoorin ko dahil sa pangyayaring yon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Clyde at ang isi-share ko ay naganap ilang taon na ang nakakaraan. Nangyari po ito sa Star Mall. Birthday yon ni Ray, pinsan ko sa mother side. Sobrang close po namin na ang turingan namin sa isa't isa ay para na talagang magkapatid. Halos magkaedad din kasi kami, kaya nagkakasundo talaga kami sa mga bagay-bagay. Nung araw ng birthday niya, inalok niya ako na kumain sa may Star Mall. Libre raw niya. Sa food court kami kumain para mas tipid. Tapos naglibot-libot kami para tumingin ng mga damit at sapatos. Pareho kaming kolektor ng sapatos hanggang ngayon. Yun siguro ang dahilan kung bakit sobrang close talaga namin. Sabi ni Ray na iihi raw siya, kaya sumama na rin ako sa banyo. Pagdating namin doon sa banyo, may nakalagay na out of order. Sabi ng janitor na nandoon, hanapin na lang daw namin yung nasa ground floor na banyo. Bumaba nga kami at saka naghanap ng banyo. Tinuro nung isang sales lady yung papasok sa makipot na hallway. Halatang hindi dapat yun pinapasok ng mga customer dahil walang pintura yung mga dingding. Naglakad lang kami ni Ray hanggang sa may nakita kaming puting pinto. Akala namin ay yun na yung banyong kanina pa namin hinahanap, kaya binilisan namin yung lakad. Pagdating doon, si Ray ang unang tumulak sa pinto. Wala kasing doorknob. Pagpasok ni Ray, sumunod ako. Hindi banyo yung napasukan namin.
Isa yung bakanting kwarto na walang laman, maliban sa 2 manikin na walang saplot na nakatalikod sa amin. Papalabas na sana ako nung kalabitin ako ni Ray. Paglingon ko, kitang-kita ko na lumilingon sa amin yung 2 manikin. Pareho kaming napako ni Ray sa kinatatayuan. Hindi alam ang gagawin. Natauhan lang kami nung nakita namin na naglalakad na papalapit sa amin yung 2 manikin. Kumaripas talaga kami papalabas ng kwarto na yon. Hanggang doon sa labasan ng mall, tumatakbo pa rin kami. Ang sama nga ng tingin sa amin ng gwardya. Walang nagsalita sa amin ni Ray hanggang makasakay kami ng tricycle. Pareho kaming namumutla pa rin dahil sa takot. Pagbaba sa tricycle, nakita kong nangingitim yung pantalon ni Ray. Naihi ang gago. Tinawanan ko siya pero hindi ko naman siya masisi. Dahil doon, na-trauma talaga kami pareho ng ilang buwan. Hindi namin alam kung napagtripan lang kami o talagang malas kami nung araw na yon. Share ko lang po yung karanasan ko sa nasunog na Star Mall Alabang na dating Metropolis. Common knowledge naman po na dating sementeryo ang mall na yon bago gawing mall. Ang sabi ng mama ko, noon daw sementeryo pa yung Metropolis ay sinadyang sunugin yon para mapaalis yung mga illegal settlers sa sementeryo para nga gawing mall. Isa sa mga kakilala ni Papa ang nagkwento naman na noon daw ginagawa yon ay sobrang brutal ng ginawa sa mga bangkay. As in na baboy sila ng husto. Lalo na yung mga bangkay na walang nag-claim. Yun daw mga buong katawan ay nilagari para maisalpak sa mga sako na tinambak lang kung saan-saan. So kung may mga nagmumulto man daw ay malamang yun yung mga galit na kaluluwa ng mga bangkay na sinalaula. Bago ko pa malaman ang history ng Star Mall ay nagpunta na ako roon one time para bumili ng cellphone. Mura lang daw kasi roon kaya doon na ako nagpunta para mamasyal na rin. Nakabili naman ako at nagpagala-gala na rin. Kumain pa ako at nung pauwi na ako ay naisip kong mag-CR muna. Hindi naman talaga ako naiihi. Mag-aayos lang ako ng konti. Pagdating sa CR ay nagulat pa ako dahil sa pila. May 4 na babae sa entrance ng CR. Pero wala akong makitang tao sa loob. Walang nananalamin o ano. Naisip ko baka nasa loob ng mga cubicle yung mga yon. Since hindi naman ako gagamit talaga ng banyo, pumasok na ako sa loob para manalamin. Pagpasok ko ay narinig ko na nagbulungan yung mga babae sa labas. Actually hindi nga bulungan dahil para silang nagulat. Tapos yung 2 ay bigla na lang umalis sa pila. Napatanga naman ako at naudlot yung pagsusuklay. Baka ako nagalit yung 2 babae dahil inunahan ko sila sa pila. Baka kahit manalamin pala ay pipila pa rin. Kaya lumabas uli ako at nagsorry doon sa 2 na papaalis na rin. Sakto naman bumukas yung isang cubicle at napansin ko na parang namumutla yung babae na galing doon. Medyo naguluhan na ako kaya nagtanong na ako kung ano bang mali ang nagawa ko. Sabi ng babae na galing sa loob, nakita raw niya sa ilalim ng pinto na ang daming mga paa na palakad-lakad sa loob ng CR. Ang iingay pa nga raw at nagtatawanan. Tapos noong nakita niya yung sandals ko, nagulat na lang siya dahil biglang nawala yung iba pang mga paa ng mga babae at biglang tumahimik. Kaya nagmamadali siyang lumabas. Sabi naman nung 2 babae sa pila, ang daming nga raw tao sa loob kaya nga nakapila sila. Lahat daw ng cubicle ay may laman pero isa lang ang lumabas. Nagulat na lang daw sila dahil dire-diretso akong pumasok. Tapos ay isa-isang nawala yung mga babae at bata sa loob ng CR. Halos mag-unahan kami sa paglabas ng Star Mall noon. Kinuwento ko yon kina mama at kaya lang sila nagkwento tungkol sa history ng Star Mall Alabang. Hindi na ako bumalik doon kahit kailan.
Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na rin po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday, ngayon po yan October 12, si Ma'am Dominina Pangilinan. Sakto nakapag-upload ako. Muli po, happy birthday po kay Ma'am Dominina Pangilinan. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.